Alamin natin ang update sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City, na inaasahang dadagsain lalo na't marami ang gustong makatakas muna sa maalinsangang panahon. Kaya atid sa atin yan ni Dante Guito ng PTV Cordillera Live. Audrey, kilala ang Baguio City bilang summer capital of the Philippines. Kaya naman ngayong Semana Santa, nakasabay din o simula ng pagdiriwang o ng summer season dito sa ating bansa, inaasahan na daragsa ang libu-libong mga turista na dito magpapalamig at magnilay-nilay. Maaga pa lang ay bumiyahe na sina Ann Bulahan mula pa Binyan, Laguna upang dito na magbakasyon para sa Semana Santa. Sakto rin kasing birthday niya ngayong araw, kaya minabuti nilang dito na mag-celebrate. Binabalik-balikan nila ang Baguio City dahil sa likas nitong ganda. Malamig po, tsaka ang dami pong pasyalan, kaya sulit po pag pumunta dito. Sa lahat po ng napupuntahan ko, ito talaga yung Baguio yung pinakamaganda. At sa mga first time na aakyat ng Baguio City bukas, abang-abang dahil baka kayo na ang mapiling lucky summer visitors. 6 hanggang 8 lucky summer visitors ang pipiliin ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club na bibigyan ng red carpet treatment at all expense paid sa pamamasyal. Flagship project ito ng Baguio Media bilang suporta sa pagsusulong ng turismo ng Summer Capital of the Philippines. We are looking for active social media users. So that's one of the criteria because we also want to connect with the younger generation and of course to have traction in our social media. So yun ang criteria. Ang Baguio City Police Office nagpakalat na rin ng higit 1,000 kawani na magbantay sa mga matataong lugar sa Semana Santa. Inaasahan kasi ng BCPO na aabot sa 100,000 individual ang aakyat sa Baguio City simula ngayong araw. Matatagpuan sa lungsod ng Baguio ang 22 simbahan, 6 na bus terminals at airport at 8 malalaking tourist spots kabilang ang City Public Market. Mayroon ding itatayong public assistance desk kung saan dudulog ang mga mangangailangan ng tulong. Mayroon ding naka-standby na quick reaction teams para sa anumang emerhensya. Kasama po ang volunteer groups natin dyan. So may pads tayo and then yung sa mga major thoroughfares na naman, magkakaroon ng assistant desk para ma-activate na naman yung vacation lane doon. Samantala, payo ng pulisya sa mga turista na maging updated sa mga ordinansa ng lungsod. Epektibo pa rin kasi ang number coding scheme sa Baguio City sa Holy Thursday at Good Friday. Lagi naming pinapakiusap na ipagkatiwala natin ang bahay natin sa kapitbahay natin na mapagkakatiwalaan. Huwag tayong mag-post kung saan tayo. Patuloy naman ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan na mag-ingat sa scams lalo na sa mga turistang naghahanap ng kanilang accommodations. We're telling our visitors na to visit our Bisita app. Nandoon naman yung legitimate na mga accommodations, no? Of course, be careful, no? Kasi habang dumadami ang tao, dumadami din ang mga manloloko. Audrey, sa ating pag-iikot kanina sa mga bus terminal dito sa Baguio City, hindi pa nagsisimula ang dagsa ng mga tao. Ngunit inaasahan ito mamayang hapon ang kasabay ng cancellation ng pasok sa iba't ibang mga opisina. Balik sa inyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Dante Guito.